Iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP. Panganay sa siyam na magkakapatid at dahil sa kahirapan ng kanyang magulang at kakapusan sa kabuhayan, hindi siya mapag-aral ng mga ito. Kung kaya't nagsumikap siyang pag-aralin ang sarili sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay, prutas at kung ano-ano pa. Naglako siya suot ang kanyang uniformeng pampaaralan hanggang sa makatapos sa Philippine Maritime Institute. Siya si Jerry Gumanet, isang junior officer at mas kilala ngayon bilang Mr. Palengke ng Bohol. Bilang isang panganay na anak, naisip ko talaga yung nakita ko talaga yung kahirapan po namin. Kaya nag-isip ako ng mga paraan upang makasurvive kami sa kahirapan doon dati. Kasi ayoko naman talaga na mangyari pa hanggang susunod na generasyon yung gano'n na kahirapan na naranasan ko. Maliit pa ako, pangarap ko talaga na makapagtapos sa pag-aaral. Tapos yun, isip ko dati, mag-working, kung ano-ano. Tapos, may mga kamag-anak kami na mabait din, matulungin. Kaya nakita yung potential sa akin na nakita yung kasipagan ko. Kaya kinukop-kop ko nila mag-working. Tapos, doon ako nakakuha ng idea na magtitinda. Kasi nakita ko din na kikita pala ito eh. Kasi po dati yung nag-working ako, nagtatanim ko ng mga gulay, kung anong mga gulay na gustong itanim ko. Doon ako nakakuha ng idea na ito palang gulay na pwede pala gawin kong business habang nag-aaral ako. Kaya yun, palagi ako buy and sell ako ng gulay doon. Galing ng Kalapi, Tagbayan, Katigbian, yung mga suki ko kukunan ko ng mga produkto ko na ipagdala ko dito sa syudad. Yun. First year pa ako doon, pa second year, yun, naglalako na ako ng mga gulay. Naka-uniform ako para wala akong time na gagamitin ko na, pang pagtitinda dahil, puspusan yung oras ko yung oras ko sa pag-aaral, tapos may bakante ko na 30 minutes. Ayun, yun ang gamitin ko maglalako, tapos naka-uniform ako. Kung ano-ano kasi ibenta ko mga daeng, yung maliliit yung ganyan. Siyempre, dadala ko yun yung niripa ko ng plastic, tapos may papel. Nilagay ko sa bag ko. Tapos ngayon, nalaman yun sa mga kaklase ko na may daing pala kong binibinta yung tag 10 piso. Yun, pinakalat ko sa classroom namin. Ang dami kayong bumili. Hanggang sa nagdala ko ako sa Tagbilaran, nakilala ko po yung si Ma'am Marilyn Ramirez, yung asawa po ni Sir Nelson Ramirez. Yun, nakatitig sa akin, sabi niya, estudyante ka pa talaga? Opo, ma'am. Bakit nagtitinda ka ganon? Ay, sinabi ko sa kanya, ma'am, pasensya na po kasi ito talaga ang paraan ko para makapagtapos ako. Dahil mahirap po kami, siya maging kapatid. Tapos ganon, sinabi ko sa kanya, abay, tumulo yung luha ni Ma'am Marilyn. Sabi niya, so, ba yun? Opo. Iskontento siya nga siya kasi hindi maniwala. Kaya nagtanong siya sa kaibigan niya. Yung kaibigan namin, tinanong niya, suki ko yun eh. Kaya sinabi niya, totoo yung sinabi niya. Suki ko ngayon eh. Kaya sabi ni ma'am sa akin na, ito, binibigyan ko ng yung card, calling card. Binigyan ko niya, pag matapos ka, tawagin mo yung number ng asawa ko. Ito yung number niya. Siya po yung, presidente ng United Filipino Seafarers. Ayun, hindi pa nga ako abutan ng gabi. Tumawag agad si Sir Ramirez sa akin, mga hapon pa yun. Nagripa ko ng mga talong, okra, bato, ganon. Talagang si Sir, tinutukan talaga ako ni Sir Ramirez. Nag-aaral pa ako doon. Nagbigay sa akin ng inspirasyon na sinasabi niya. Sabi niya, sige, tapusin mo yung pag-aaral mo. Dahil pag matapos mo yan, tutulungan kita pag Basta gano'n siya magsalita sa akin. Ayun, double effort ako na ginagawa para
matustusan ko yung pag-aaral ko, yung ano, kung anong business ko, maniyog, karne, manok, gulay, prutas, dami pa ng business nun kasi ano kailangan ko ng malaking halaga ng pera para pang-training ko sa Manila. Yung isip ko, yung ano bang, sigurado na ako makasakay dito, kaya puspusan na to. Yun, yung hanggang dumating na talaga yung panahon na gagraduate na ako sa PMI. Tapos yung panahon na yon, yung bago ako na gumagraduate, mayroon na kasi akong agency, sabi ni Sir Ramirez, kasi ano pinasulat ako ni Sir Ramirez ng ano, yung talambuhay ko, nilagay niya sa dyaryo. Tapos yon, sinabi sa akin nga, dami daw gustong kukuha sa akin sa Maynila. Agency kasi naawa po sa akin yung kalagayan ko kasi sinabi ko lahat ng mga kwento ko sa buhay, yung sulat na pinadala ko kay Sir Ramirez, nilagay pala niya sa dyaryo, kaya pumalat yung ano ko. Pagkatapos ng training ko, punta ako agad sa Manila. Doon ako una ko talaga nakapunta doon sa ano kay Sir Ramirez doon sa opisina niya. Ayun. Pinapractice muna ako sa opisina niya kasi siyempre galing ako ng probinsya, galing mga ano, hindi ko alam kung mga anong gagawin sa opisina. Ayun. Tinuturuan ko niya paano magamit ng computer sa opisina niya, dami-dami. Saka ako pinapasa sa CF Sharp. CF Sharp pala yung babagsakan ko. Yun. Nag-umpisa ko ng bilang utility, Lunita Boy. Ayun, tinuruan ako ni Captain Balmonte. Dumating yung mga 2 linggo ako doon. Wala pa akong, naubos na yung pera ko kasi mahal palang bilihin sa Maynila Kaya, nagsabi ko kay Captain Balmonte na, Sir, na ganito kasi nangyari sa akin, Sir. Naubos kasi yung pera ko na baon. Kung pwede sana, Sir. Kasi nakita ko sa Lunita na pwede pala doon magtitinda ng sigarilyo habang akong utility. Magtitinda muna ako ng sigarilyo, Sir, dahil wala na ako ngayon. Kung papayag po kayo. Okay ka rin magtinda, basta wag mong pabayaan yung trabaho mo. Opo, Sir. Binigyan ko agad ni Sir ng puhunan, yung 1,000. Palaguhin mo yan, Iho. Ganun talaga sa amin, palaguhin mo yan, Iho, yung 1,000 na yon. Yun, yung 1,000 na yon, tinanggap ko. Tapos, binili ko ng mga sigarilyo, gagawa ng box, ganon. Habang ako nag-utility doon sa Lunita, naghanap ng mga official, ganon. Nagtitinda ako ng sigarilyo. Tuwang-tuwa nga yung masiman sa akin. Sabi, parang iba na ba itong klaseng tao na to? Sabi sa akin, habang nag-utility, nagtitinda sigarilyo. Sumula doon sa Lunita, hindi na naging sigarilyo sa kinda yung paninda ko Dumami, mga bibingka, prutas, ice candy. Yung mga kasama ko sa boarding house dati sa yung doon. Tataka sa akin, bakit ang dami kong paninda? Sabi ko, buhay ko talaga ito kasi kung hindi ko gagawin to, paano ako makasurvive dito sa Manila? Na wala ako ibang source na kukunan. Pagkatapos doon, pinasakay ako ni Sir Balmonte. Simula 2006 until now, bumaba ako sa December 2014. Kasipagan, tiyaga at determinasyon. Ito ang puhunan ni Jerry sa buhay at sa katunayan, tuwing wala siyang sakay sa barko, abala siya sa paglalako ng kanyang paninda, ang tableya ni Mr. Palengke. Ituloy natin ang kanyang kwento. Ayun, nag-serve ko doon na 3 kontrata bilang isang deck assistant. Ganito kasi nangyari sa akin yung doon kami sa ibang bansa, yung nakasubok ko ng mga negative na temperature, medyo bumigay yung tenga ko, yung para gano'n, may tunog. Kaya yung pagbaba ko sa December, ramdam ko na yun Napacheck up ko ng doktor, tapos ayun, sabi ng doktor, wala daw sira yung tenga ko na gano'n. Parang lamig daw yung nakapasok sa tenga ko, tapos hanggang ngayon medyo okay na yung pakiramdam ko, pwede na ako na babalik ulit sa barko, pero pahinga ko muna itong mga ilang buwan. Tapos, sa akin naman, ang haba ng bakasyon ko, December until now, so wala naman ko ibang sources na makapira kasi pag seaman ka, pag baba mo, wala ka nang kikitain dahil wala nang sahod. Kaya ang business ko ngayon is yung yung tabliya. Yung tabliya ba yung pwede mo gawing chocolate, gawing champurado, basta maraming gagawin yan. Masarap yan na mainam yan, ipakain sa mga bata. Kahit basta
magustuhan yung tablya. Kaya yun ang business ko ngayon. Tinutukan ko na yung business na yan kasi kumikita din ako. Kasi yung tablya talaga, naisip ko yan dahil po sa nakita ko yung sa mga kaibigan ko na mga matatanda na gumagawa ng tablya gano'n. Sabi ko, pwede pa siguro gagawa ko dyan. Tawa lang sa akin dahil interesado daw ako paano yung malaman yan. Talagang interesado ako kasi naghanap ko talaga ng business na pwede kong gagawin. Yun, tinuturuan ko nila hanggang natuto na ako. Maliban po yun sa tablya, bagoong. Habang nagbakasyon ako, ni-enjoy ko po yung sarili ko, yung mangyari na hindi mo pwede gagawin sa barko. Ngayon, yung pagkukumpos ko ng mga kanta, yung dami ko nang ginawa ng mga kanta, especially yung kanta na Suki, yung Suki. Kasi po Suki na yun talagang pinopromote ko muna ng kanta dahil po istorya kasi sa buhay ko yun Kaya yun muna ang pinaano ko ngayon, yung Suki andyan sa YouTube. Lumipas ang maraming taon, Suki bayo mo. Kung ano yung ginawa ko dati na estudyante ako na yung uniform naglalako, yun ang ginawa ko rin habang nagbakasyon ako. Yun ang pinaglilibangan ko habang bakasyon ako. Gumawa kanta, naglalako ng tablya, gagawa ng ginumbos, bagoong. Ayun. Ang magulang mo na may anak na katulad ko, Suki, sa sinabi mo, pinapawi ang pagod ko, nagkaroon ng lakas sa puso ko na harapin ang pagsubok na to. Ang dami ko nang nagawa kayo ng kanta para pang-inspire sa lahat ng marino kasi marino ako, alam ko ng trabaho bilang isang marino, kaya magawa din ako ng mga kanta para sa mga marino. Nasa tubig ang trabaho ko, sa bakasyon na sa lupa ko, ipagmalaki ang trabaho ko bilang isang marino. Ganon. Ano man ang posisyon mo sa buhay, meron kang kakayanang umangat sa iyong kinalalagyan kung mayroon kang paniniwala sa iyong sarili. Sana maging inspirasyon ka pa sa nakararami, lalong-lalo na sa mga batang opisyal. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito lang sa ISP, Gabay ng Pamilyang Marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP.